Napansin ba ninyo mga kaibigan na itong Makabayan Black, yung grupo ng tinatawag nilang mamamayan na sektor ng mga laging tumututol or hindi sumasang-ayon sa mga ginagawa ng gobyerno. Nilalahat na natin, sa totoo lang po. Mula pa nung panahon ng Marcos Administration Senior, Cory, Ramos, Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Aquino, Duterte at ngayon Marcos Administration. Wala naman silang sinuportahan, di ba? Pasintabi na po. Aking sariling observation at opinion ito. Hindi ko pa nakita kahit minsan na itong grupong ito ay sumuporta sa gobyerno. Laging may pagtutol at laging ayaw sa isang presidenteng nakaupo. Kaya ko po binabanggit ito dahil isipin mo, sila yung complainant doon sa na-dismiss na impeachment laban kay Pangulong Marcos. Nung ma-dismiss, hanggang ngayon hindi nila matanggap. May bago na naman silang sinasabing ebidensya na galing naman doon sa isang congressman ng Batangas na puro hearsay. Alam mo yung text message, hindi naman magiging ebidensya yun. Hindi natin alam kung saan galing yung text message. Hindi natin alam kung saan galing yung message. Di ba ibang ganon? Nung ma-dismiss yung impeachment dahil sa walang sapat na basihan, ngayon pagkatapos, may bago na naman silang sinasabi, para saan pa yan? Wala nang impeachment laban kay Pangulo. Isang impeachment lang sa isang taon. O sa susunod na taon, yan na naman magiging issue. So, wala pong personalan, issue lang. Bakit kayong mga Makabayan Black, congressman or yung inyong samahan, bakit wala kayong nagustuhang gobyerno? Ano ba talagang gobyerno ang gusto nyo? Nagtatanong lang. Gusto ba nyo yung gobyernong kayo maghahawak? Abay, sumali kayo sa political exercise sa pampanguluhan. Kasi yun ang tamang proseso. At kung sino ang iniuupong presidente sa palagay nyo ay karapat dapat tulungan, tulungan. Pero kung from day one, mula ng araw until now, ay lahat ng gobyerno, lahat na nakaupo sa gobyerno, ayaw nyo. Ayan ang gusto nyo mangyari. Sumasali naman kayo sa political exercise, hindi kayo nananalo. Tapos pagka nakaupo ang isang presidente, wala kayong ginawa kung hindi banatan at siraan ito. Ano talaga ang tunay niyong agenda? Nagtatanong lang po. Ano inyong masasabi niyan? Okay? Samantala, malawak na po itong consultative meeting ng Committee on Electoral Reform and People Participation na pinumunuan ni Senador Ontiveros. Halos araw-araw o every other day mayroong consultation sa lahat ng sektor. Kabataan, estudyante, professional, mga abogado, business sector at iba pang sektor ay pinapakinggan ang kanilang boses sa issue po ng anti-political dynasty. Napapanood ko rin ang kanilang meeting, hindi ko naman linalahat, pero marami ako napanood. Sa ngayon, nakikita ko sa kanilang majority na yung sumasang-ayon. Magkaroon na talaga ng batas na magbabawal na pamilya-pamilyang Pilipino ang naghahawak ng local at national position. So sang-ayon na sila na panahon na para gumawa ng batas. Although nasa saligang batas ang anti-political dynasty, pero kailangan po susugan ng isang republika. At yan na po yung tinutulak ngayon ni Pangulong Marcos na hinihiling niyang bigyan ng priority ng Kongreso at Senado. At sumang-ayon naman ang Senado at Kongreso. Katunayan sa Kongreso ang nag-propose ng bill, nag-sponsor, Speaker D. Duterte at Congressman Sandro Marcos, anak ng Pangulo. Speaker at saka Majority Leader ang sponsor ng anti-political dynasty. Sa Senado naman ay itong si Ontiveros at iba pa. Sang-ayon din sila. Pero tama lang, inuuna muna yung pakinggan at ikonsulta sa lahat ng sektor. Magandang galaw po yan. Kasi pag hindi mo kinonsulta, baka mamaya magreklamo pa sila. Pero kung kasama sila sa meeting, nagbibigay sila ng input kung ano ang mabuti at hindi dito sa proposed bill na ito, napakaganda. Yan yung people's participation. Yan ang kailangan natin. Hindi pwedeng politiko lang ang magde-decide. Pag nag-decide ang taong bayan,
na ito'y gawing batas, dapat ang mga senador, congressman sumunod. At doon sa aking nakikita ang kanilang mga meeting, mas marami ang boses nagsasabing panahon na, kailangan na. Ayan, kaya ho kaabang-abang ito. Ito yung galaw na ang taong bayan ay nirerespeto, isinasali sa usapan. Yan ang tamang-tamang galaw. Salamat sa iyo, Senador Hontiveros. Tama yung ginagawa mo. Kausapin ang lahat, then bubuo ng mga report para ho talakayin ng opisyal sa Committee on Electoral Reform. Electoral reform nga ba yun? Or at saka yung People's Participation at saka yung Committee on Constitutional Amendment. Yan po yung gagalaw dyan eh. Yung Committee on Constitutional Amendment, yan po yung isa sa mga gagalaw din yan. At yun yung Electoral Reform Committee. Maganda yung Electoral Reform and People's Participation Anti-Political Dynasty Bill. Gumagalaw na. Hopefully magawa nito. Ito yung unahin. Ha? Ito yung isa sa mga bigyan ng priority. At nangako naman doon sa LEDAC meeting sa Malacanang between business group, LEDAC meeting, Cabinet Secretary, Congressman at Senador, at ang Presidente. Yun ang napagkasunduan. Isa yan sa mga priority. Sana po. At kulitin din natin yung mga congressman, mga senador, kung kayo mayroong access sa kanila or sa social media, ilabas nyo, hikayating panahon na. Dahil ito po yung isang nakikitang solusyon ng gobyerno, labanan ang korupsyon. Dahil hindi ko nila lahat, ang pamilya talagang Pilipino na may hawak ng posisyon sa local and national government ay nagiging korap. Kung ano ang pinamanan ng kanilang padre de pamilya sa kanilang anak at apo, ganoon din ang ginagawa. Magpayaman, saka na lang ang bayan. Tama na, sobra na. Anti-political dynasty bill na gawing batas para ito ay ipagbawal. First, second, third, hanggang fourth generation o fourth degree. So, asawa, kapatid, pinsan, hanggang apo, bawal. Ang ibig sabihin nito, makakakita na tayo ng maraming pangalan, maraming talino, maraming magagaling na mga personalidad sa bawat posisyon sa pamahalaan. Hindi katulad ngayon at ng nakaraang mga panahon sa halos 50 taon na. Pamilya ang naghahawak from barangay to national, from barangay to presidente. Mayroong ganon sa local and national. Pero tingnan ninyo, ang gaganda ng buhay, ang liit na sweldo. Bakit? Kasi korap, kasi nang-aabuso, kasi nagnanakaw sila sa pera ng bayan, ginagamit ng kapangyarihan na pansamantalang ibinibigay sa kanilang taong bayan. Yan ang pinagbabawal ng Anti-Political Dynasty Bill na sana nga po ay maging ganap na batas. Please like and share ang ating topic na ito.